Dito, kasi yung pag-usapan natin, legal eh. Correct. Pang-abogado eh. Dito tayo sa politika. Ayan. Ma'am, di ba dapat pag ang pamahalaan, very, very concerned yan sila sa optics. Kung ano ang nakikita ng tao, kung ano ang nararamdaman ng tao, kung ano ang komento ng tao, Kung anong pulso ng bayan. kung ano ang puso ng bayan, mapapanood nyo bukas ng umaga. Ito po ba, ito po ang optics na pinapakita nila eh. Is it good or bad? Tingnan mo yung konteksto ha. May election ng 2025. Dapat nagpapakyut to sila sa atin ngayon pa lang. Parang, wow. Parang, syempre, magre-raise ito ng ibang mga issues. Halimbawa, do they even care what people think? At bakit wala silang pake? Why don't they care? Isipin mo talaga yon. Mag-i-election sa 2025, pero hindi sila concerned sa mga ganitong klaseng optics. Ni walang nag-i-explain. No? PNP ang pinabayaan mag-explain. Kung ako yan, nandyan na yung DOJ. Kasi, syempre, DOJ ang panalo dito. Sila yung prosecuting eh. So, walang statement sa DOJ. Kung ako yan, may spokes. Si Atty. Clavano, si Yusek Clavano, could be explaining na ito po ay normal process ng pagsaserve ng warrant of arrest. Pwede pong gumamit ng puwersa, pwede pong ganun. Kung may paki pa sila sa iniisip ng mga tao. Pero ngayon nakikita mo, walang comms. Wala. Walang nag-i-explain, walang nagme-mitigate. So ano yung pwede natin i-conclude dito politically? Gusto nila to. Gusto nilang makita na may puwersa sila. Gusto nilang makita na malakas sila. This is intimidation. Shielding effect. Oo. Ito yung parang reminder lang sa inyong mga sutil. Ayan. na kaya namin gawin ito sa inyo. Parang yung naalala nyo, yung prangkisa ng SMNT yung may issue. Sorry, kalma. May chilling effect yun. Oo. Tingnan mo, bumait lahat ng ibang mga media. Yun naman natin sinasabi na natahimik sila, pero Bumait. Naiba yung naratibo nila, attorney, dahil nung panahon ng kampanya, talagang todo yung kontra nila sa Pangulong Bongbong. dictator son. Oo, pero nawala na. Nagulat ka na, wala Wala kang nang... maririnig na ganyan. Wala na. We work with the silence of the campaign. Ikaw, nasa loob kami sa labas. Ang issue nun, estate tax. Oo. Aray ko, ako pa yung nag-explain na. Di ba? Naalala ko yung kasama namin sa taga-Rappler yun eh. Asa na kaya Kasi, yung reporter? di ba, ang explanation ko nun, lang naman sila, administrator, executor, mga ganyan. Pero silang dalawa ng nanay niya. Oo. So, pinaalala mo pa talaga. Hindi, lang. Kasi yung issue nun na mainit sa kanila. Yes. Oh, Pag yun mga ang ambush wala. interview, yun yung talagang tanong na ni dapat itanong. Di ba? Pati yung mga yung mga existing cases, Oo. PCGG cases, Correct. di ba? Yung kaso sa Amerika. Kamusta na ba yan? Yung conviction sa Sandigan Bayan. Wala na. Tiko muna. Quiet. Tahimik muna. Pero ma'am, recently po, laging nababanggit, may common denominator sa mga issue eh. KJC, saan bang location yan? Davao. Yung supposed, inaiulat, sabi ni Attorney Roque na preempt, na unahan niya yung announcement, yung suspension, possible suspension kay Mayor Baste, Davao din. Yung kay Secretary Acosta, taga Davao din, yung sa Minda. Yung issue din na di umano ay gumagamit ng illegal drugs ang mga taga Davao City Hall. Alam mo na, Davao. Ayan, oo. Davao lahat nababanggit. Mukhang minamasama ang Davao. Parang may pattern na. Kasama na si VP Sara din tungkol sa confidential funds. Oo. Dating kalimutan. Oo, tsaka, May muntik pang impeachment. O kaya nga. naku, May common denominator. pinoportray nila ang Pattern, no? Davao ma'am na magulo. Pag magulo, paano ba kukontrol ng Estado ang kaguluhan? So, syempre, nire-raise na ngayon yung issue na possibility ng martial law. Kasi Naku po. kung magulo, remember yung bad old days ng Davao before Duterte? Di ba? Davao BD before Duterte. Parang wild, wild south. Yan, di ba? Na may mga insurgents, Yes, NPAs. may mga other kind of insurgents, may mga yung mga ba tawag na thugs na naglalakad-lakad lang dyan na unmolested dyan sa Meron pang mga issue na pinapatay mga bata, ganun kagulo. Tapos, sige, after Duterte, ito, ano ba to?
after Duterte, during Duterte. So maayos siya. Ngayon may panibagong ano. So yan nga, yung gulo. Like I said, 'di ba? Kung walang nag-i-explain nung issue dun sa sa pag-serve ng warrant of arrest, ibig sabihin gusto nila yung ganyang image. And therefore, gusto din nila yung image na wala rin nag-explain dun sa, napansin nyo sa media, dun sa drug testing ng mga Wala. City Hall employees. Walang nagsabi na, teka muna, polisiya nga to ni Mayor Inday noon na itinuloy ni Mayor Baste Duterte. For some reason, kasalanan ni Mayor Baste na may nag-positive. Bakit? Siya ba nagpakain noon? Even assuming na, and there's no crime yet kasi drug test pa lang ito. So, subject to verification, i-affirm yung drug testing. Tapos, kailangan mo pa rin may administrative procedure diyan kung tatanggalin kung ano yung parusa, if ever. Kasi hindi pa ito proof of drug use as a crime, ha? Kasi iba yung evidentiary requirement para dyan. Usually, sa ganon, nahuli sa pat session, nahuli sa... Yun yung ginagamit na ebidensya. May video. O may video. O yan. Saan ba yung video? If any. Yeah. Meron, ha? Hinahanap. Ganon ka. Tingnan natin. I walked right into that. Sige, mapatuloy na. Sa evidence, sa mga ganyan. evidence. So may evidence. Pero yung narrative, pinagmumuka, parating there's a Duterte involved dito At sa may connection. So yung pattern siya. So, parang building momentum for martial law declaration. Parang gano'n. That's one theory and that's entirely possible, di ba? Kasi nga, parang palalabasin nila na lawless. Oy! Yung mga pati gagamitin lang nila yung mga videos na justifiably. Siyempre concerned yung mga nakatira doon. Bakit kami pinapasok dito? Di namin alam kung ano yung reason. Maka-armado kayo, ang hahaba ng baril ninyo, tapos bigla kayong papasok dito. Necessarily magre-react yan. Gamitin mo yung video na yan. Iulit-ulit mo yan doon sa ibang mga media. Paano nila? Tapos dahil hindi sila umaalis, anong sasabihin nila? Siyempre kasi tense pa yung sitwasyon. Hindi kami nandito para i-serve yung warrant, pero we're here to quell public disturbance. So ma-establish may public disturbance. Konti na lang. And yung patuloy na pagdagdag ng mga puwersa doon. Augmentation. Yan. Ng mga puwersa. Ayan. So may natanggap nga tayo ng impormasyon Naku na po. hindi enough. Tila hindi pa pala enough yung Kulang pa pala yun? batalyon ng Dalawang SAP, batalyon, isang contingent ng CIDG, may SWAT pa na nandun. Tapos in addition to that, yung regular personnel niyan. Kulang pa raw yung mga taga Davao doon. Ayon dun sa sa impormasyon natin halos yata lahat ng PNP forces sa Mindanao ay nasa Davao ngayon. Wow. Martial law na. Projection. Martial law. Hindi, martial law, military. Military. Okay. Hindi pa. Pero as though, it's parang martial law light. Parang ganun. Martial law zero. Parang Coke zero. Ganun. Kasi hindi ko gumagamit ng military forces, pero andyan yung yung concern of lawless elements, di ba? May isa pang concern, ma'am. Davao lagi nababanggit. How would it affect the local economy of the city? Kasi maraming Highest pulis earning kasi ang Davao, di ba? kakabahan ka. Ano ba Per nangyayari sa capita Davao? income, At ang subject pa, ma'am, katabi ng airport. Di ba? Bintana ng syudad. Kaya nga. Pagpasok mo doon. Well, legitimate concern yan. So, ang napapansin nga natin itong administrasyon na to, parang with the one hand, nag-promote ng tourism. Tapos on the other hand, oy, brown out sa airport. Oy, may ganito sa tabi ng airport. Nakakawindang. Yung contradictory policies ng gobyerno ngayon. Tinanong namin sa Attorney Sal, ba't ganun Attorney Sal? Davao lagi nababanggit. Sabi niya, it's because of insecurity. Is that the right word, ma'am? Insecurity. Napapahamak talaga sa mga tanong. Okay, sige. I wouldn't use that term. Anong term, ma'am? I think it's politics. Yeah, it's a bad case of playing politics. So Kasi, parang panapanahon lang, ganon? Ayokong isipin na panapanahon. Pero merong mga talaga, may mga instances talaga where you abuse your rights. Merong mga ganon. So,
meron din tayong nakikita na mga issues that are unanswered. Dahil, Bahagi ng hiwaga ng buhay. Hindi, nag-umpisa yan with People's Initiative, di ba? Doon nagkaroon ng maraming kritiko talaga. Triggering point yan. So, People's Initiative. So, ano yung next? Gusto nilang baguhin for term extensions. Paano magkakaroon? If you look at history, paano na-extend ng 20 years ang termino ni Presidente Marcos Sr.? Martial law. At ilang taon, dekada yung martial law, dineclare ng 1972, 1971. Tapos nung by the time tinanggal yan, 1981 na. So ironically, ang tagal ng parang atin yata yung record-holding martial law na ganun katagal. The longest running. Parang ganon. Of course, longest running insurgency din tayo, but they apparently don't care about that one. Pero ma'am, para po sa mga taga-Davao, legally, ano pang pwede nilang gawin to counter this trend? Especially na mayroon ganitong mga movement from the national government at imminent nga yung declaration of martial law. Possible. Possible. Opo. Hindi natin alam kung imminent, but certainly there's a possibility kasi nga the elements are all there. There are signs. Lawlessness. Quote, And it's unquote. always Davao. May pattern. So, documentation, witnessing, speaking out. Ito yung mga sandata at ginigaranti ng ating saligang batas, di ba? So, you can document events and then i-explain natin by putting all of these elements together. Ito nga, yung pag-ano ninyo na it starts with People's Initiative, may nag-criticize na taga Davao na very prominent sa ating kasaysayan. Tapos, ayan na, si Mayor, si Vice President, si Pastor, all of them, parang, wow, isang zip code lang yata pinanggalingan itong mga taong ito. Oo. Tsaka ma'am, ano nito, may kukonekta kay Vice President Sara Duterte. Itong mga nangyayari ngayon. Kasi as we see, siya talaga ang, for the 2028 elections, siya yung tatanging balakid sa pagpapatuloy ng mga plano. Lalong-lalo na continuing yung popularity niya. Number 1 siya sa trust, approval, and satisfaction ratings. Number 1 official. Kahit sa Bohol? Kahit sa Bohol? Lalo na sa Bohol. Ay, ganun ba? Sige po. Oops. Naalala mo. Grabe kayo. Opo. So, yeah. So, nakikita natin na yung by association, syempre, maaapektuhan siya dyan. Pero primarily, lahat ito are part of her support structure. Father, brother, brothers holding government positions. Pastor Quiboloy, who's, let's face it, malaki ang kanyang influence, well, not influence, yung persuasive powers nung elections ng 2016. Tapos, persuasive din siya in 2022. Iba lang ang kandidato, medyo budol nga lang ng konti. Konti ba yun? Malaki. 31 million. Konti ba yun? So, may mga ganyan. So, these are her support structures. Ito ang mga magiging mahalaga kapag tumakbo na siya sa 2028. Or even now, kasi ang hirap kayang habulin yung kanyang trust, satisfaction, and approval ratings. Parating number 1, consistent na consistent. Kahit minsan bumababa, number 1 pa rin siya. At lumalaki yung gap between her and number 2, who is the number 1. Actually, siya yung number 2. So, pero nagbaliktad na at the gap is growing. So, kung ako yan, kakabahan ako kung ako si number 2 sa ratings. So, kailangan i-pull down siya. Or, kung hindi man ma-pull down siya, sirain yung support structure niya, the people that she can count on. So, hindi lang itong mga obvious things na nakikita natin nangyayari, but even those that support her on social media, in media, alam na alam niyo yan. Of course. So, ayan. So, lahat ng support structures niya in media, even in social media, lahat yan, parang na-ooperate, kumbaga, for lack of a better term. So, ayan. Pero, attorney, sa panig ni Vice President Sara Duterte, sa nakikita mo, dapat ganun lang yung kanya magiging role, reaction sa mga bagay, sa mga issue na narinig natin. Dapat
talang tahimik lang muna siya at mag-focus sa kanyang trabaho. Kasi tingnan nyo, sino yung bad guy dito? Di ba tayo, mahilig tayo pag election, there's the good guy and there's the bad guy and we always vote for the good guy. So, who's the good guy here? Di ba si VP? Kasi she has not given anybody a reason to go after her. If somebody's going after her, it is for things that she cannot help. Ba, kasalanan ba niya number 1 siya? Kasalanan ba niya na ang laki ng suporta niya? Kasalanan ba niya na very active ang social media voicing out in her favor? Kasalanan ba niya na matagal na yung affiliation niya with Pastol Quiboloy? Kasalanan ba niya na most popular president ever sa Pilipinas yung tatay niya? Kasalanan ba niya na hindi nag-win yung suporta for the Duterte family? So without doing anything, she has all of these accomplishments. Yung bad guy, siya yung naninira. Pag nagsalita siya, baka number 1 versus number 2 lang yon, and it becomes a word war, and it's parang tennis game na yan. And balikan-balikan lang. Pero nang hindi siya nagsasalita, she remains the good guy. Yung kabila, salita ng salita, sira ng sira, bakbak ng bakbak, kung ano-ano yung tinitira. And you're seeing that they're also trying to be careful. Ayaw nilang tirahin siya ng diretso kasi wala nga siyang binibigay na dahilan para tirahin siya ng diretso. So titirahin nila yung support structure niya. As long as she's keeping quiet and towing the line and doing her work, she's the good guy. Once makisali na siya, nakipag-anuhan na siya, gaya natin dito, nakikipag-bakbakan sa social media, on media, we go into the debates, she's part of the fray. Ngayon, she's above it. So, okay pa siya. And she will have to hold that position as long as possible. Later on, she'll just become one of the guys pagka nakipagbakbakan na siya.